Pagkatapos ko ihatid si Kenshin sa school, dumiretso ako sa bukid para magtanim at magdilig. Pagkatapos ko magtanim, dumaan ako saglit dito sa may bundok malapit sa amin. Ito na ata yung pinaka-relaxing na gala na ako lang mag-isa. Hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin kanina, araw ng Martes. Alas 7 ng umaga, naglakad na kami. Dahil ihatid ko si Kenshin sa school. At habang naglalakad nga po kami mga auntie, sobrang likot ng anak ko. Nauhaw daw siya at gusto niyang uminom ng tubig. Kaya naman, dali-dali ako pumunta sa Family Mart para bumili ng tubig. At nang iinumin ko na rin mamaya. Tumbler kasi ng anak ko na iwan po niya sa school mga auntie kahapon. Kaya sabi ko sa kanya, wag niyang kakalimutan. Dahil napaka-importante nun. Lalo na ngayon ng init-init ng panahon. Mama, arigato. Ujiji. Agad ko nga palang binigay yung tubig kay Kenshi para makainom na siya. Nilagay ko na rin sa bag niya yung binili ko para mamaya ay meron siyang ilalagay na tubig dun sa tumbler niya. Naihatid ko na po si Kenshin mga auntie at dadiretso tayo ng bukid. Let's go to the farm. Hinayaan ko na nga pala si Kenshi na maglakad kasama yung mga kaklase niya. Tapos nagpunta ako dito sa bukid namin para naman magdilig at magtanim ng mga tinanim ko nung nakaraang araw. So ito na nga po, pagkatapos ng ilang minutong pagbabay, nakarating na ako dito sa bukid nila Uncle yung hapon. Andito po tayo ngayon sa bukid. Tignan natin yung mga tanim ko. Nagdala nga rin pala ako ng tabo para pandilig. Oh, yung mga sayote. Wow, auntie, yung mga sayote ko. Yung mga sayote natin. Ang galing, nag-green na yung mga dahon ng mga sayote natin. Kamuti natin, may dahon na. May dahon na. Nakakatawa po, pagkatapos ng 2 linggo, balik ko nga dito sa bukid namin. Nagkaroon na ng dahon yung mga tinanim kong sayote. Pati yung kamuting kahoy, nagkakaroon na din ng dahon. Ito na yung last sa mga tanim kong sayote. Try natin patubuin. Ito na nga pala yung last na sayote na natira at itatanim ko. Hindi ko na sana to itatanim. Kaso nga lang, sayang po mga auntie. Ito nga palang bukid nila Uncle yung hapon ay medyo may kalayuan dun sa bahay namin. Kapag may sasakyan papunta dito, ang biyahe ay nasa 5 to 10 minutes lang. Ito nga palang bukid ay medyo malapit sa school nila Kenshi. Kaya naman kanina, pagkatapos ko siyang ihatid, ay dumiretso na ako dito. Saktong-sakto na gusto ko rin tignan yung mga tinanim ko. Yung tinanim kong isang kamote, nakita ko na nakahugot sa lupa. Siguro, balag na naman kainin ng hayop. Dahil kahoy lang at walang laman. Buti na lang, hindi sinira yung kamuting kahoy kaya tinanim ko ulit. Buti na lang, mayroong maliit na hose dito sa bukid nila Uncle yung hapon. Kaya naman, hindi na ako mahirapan pang mag-igib. Habang nagpapaagos ako ng tubig, ay nagbubungkal na ako dito ng lupa. Ako po lalagyan ng plastic. Dito kasi ay meron po ako itatanim sa susunod na araw. Kaya naman nilagyan ko na ng plastic para hindi natubuan ng damo. Pagkatapos ko naman magbungkal ng lupa, meron nga pala ako nabiling net na ilalagay ko dito sa ating mini greenhouse. Hindi pala to greenhouse mga auntie kasi walang plastic. Kaya ako maglalagay ng ganito para ito mga pananim natin ay hindi pasukan ng mga hayop. Ito po kasi sa bukid nila Uncle yung hapon, meron pong hayop na paghala-gala, makain sila ng mga tanim na gulay. Auntie, tapos na ako maglagay ng yung ganitong net para hindi pasukan ng hayop yung mga tanim natin. 10 meters. Saktong-sakto nga na pala yung net na nabili ko para dito sa pagtataniman ko. Isang plastic lang yung nabili ko na nasa 10 meters. Katapos ng siyam-siyam sa wakas, katapos din ako magbungkal, magtanim, magdilig at maglagay ng net. May nagtanong nga po pala sa comment section. Sabi niya, paano ko daw didiligan yung mga tanim ko kung malayo yung bahay namin? Tapo ako sa bukid paminsan-minsan. Gamit po yung e-bike na binili po ni Uncle yung hapon para sa akin. Po yung gagamitin ko papunta dito para madiligan ko kahit paano yung mga tanim nating gulay. Kapag hapon nga pala dito sa amin, minsan-minsan ay umuulan. Naman natutuwa ako kapag gano'n. Naman nadidiligan yung mga tanim ko. Ang presko dito. May mga ano rin dito, may mga restaurant, like cafe, soba, ganyan. Andito tayo sa bundok. First time kong pumunta dito nang ako lang mag-isa. Ala, ang sarap, ang saya. Ang saya mga auntie. Wow, with nature. Sobrang ganda. Pagkatapos ko dun sa bukid, ay nagbike na ako pa uwi ng bahay. Ito nga pala ako dumaan sa may bundok, malapit sa amin. Habang nagbabike nga po ako mga auntie, sobrang saya ko. Dahil etong dinaanan ko ay nakaka-relax. Tutuwa ako sa bawat paligid na nakikita ko. Ang saya-saya ko mga auntie. Nakalibot tayo. Asarap naman sa pakiramdam.
Ang saya. Kung nga pala ako umuwi ng bahay, ay dadaan muna ako dito sa beef para bumili ng gulay. Ito nga pala sa amin ay meron pong malapit na onsen. Tabi lang po yan ng beef kung saan kami bumibili ng gulay. Kinark ko nga lang pala yung bike ko. Tapos naglakad ng konti para pumunta dito sa food spa. Ito nga lang po yan sa taas, malapit po sa onsen. Sa mga hindi po nakakaalam, ang onsen nga po pala ay hot spring. Kapag winter o taglamig dito sa amin, para ma-relax, dito kami nag-hot spring at nagbababad ng katawan. Meron nga pala ditong libreng food spa para ma-relax ang auntie nyo dahil galing siya sa bukid. Kaya heto, nagbabad muna ako. Napakasarap nga po sa pakiramdam, lalo na't napakainit ng tubig. Pagkatapos ng 15 to 20 minutes, nahon ko na yung paa ko at pinatuyo bago ako magmedyas. Tapos na tayong mag-food spa. Kahit pa paano, na-relax tayo. Bibili naman tayo ng gulay. Pagkatapos ko dun sa food spa, ay nagpunta naman ako dito sa beef para bumili ng mga gulay. Mga hinahanap ko, ay dito ko lang din mabibili mga auntie. Ditong gabi, pakwan, pipino, kamatis, talong at iba pa. Ang pinunta ko talaga dito ay etong gabi at pakwan. Alam niyo po mga auntie dito po sa beef, o etong mga bilihan ng mga gulay. Dito rin po kami nagbebenta ng gulay. Kaya po ng mga labanos na tinatanim ko. Member nga po pala dito yung father-in-law ko, kaya pwede kami magbenta. Yung mga tanim ko dun sa bahay, pag may na-harvest ako, ay pwede ako magbenta dito. Sobrang excited na ako i-share sa inyo kung paano tayo magbenta. Ito ka po pala yung mga pinamili ko. Meron ditong 3 gabi, 2 pakwan, 1 bell pepper, at yung mahabang parang beans. Bili din ako ng strawberry para kay Kenshin. At po mga auntie, sobrang sarap pala sa pakiramdam, mag-me time at mag-relax. Ikaw lang mag-isa, tapos merong magandang view. Kaya naman kanina, sobrang saya ko. Makalibot kahit saglit lang. Next time, babalik ulit ako doon tapos tatambay tayo. Ito na nga po, fast forward mga bandang 3:00 naman. Tapos kung sunduin si Kenshin, ay nag-grass cutter ako dito sa labas. Mahaba na naman kasi yung mga damo dito sa bakuran namin. Tapos ko nga pala tong i-grass cutter. Kapag natuyo na po yung mga dahon, ay maglalagay ako dito ng wet mat para hindi tubuan ang mga damo. Ako na yung nag-grass cutter. Hindi ko na hinintay pa si uncle yung hapon para gawin to. Pagod kasi yun sa trabaho. Ang gusto ko kapag day off ng uncle yung hapon, ay meron kaming family time. Kaya kesa maglinis siya kapag day off niya, ay magbandi na lang po kami mga auntie. Para naman kapag day off niya uncle yung hapon, ay ma-relax-relax siya. Ganyan po talaga ang mag-asawa. Dapat nagtutulungan. Ako sa mga gawaing bahay. Magtalang si uncle yung hapon naman po ay nagtatrabaho para may panggastos kami. Lang po maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Dadamdangan tabi po! 皆さんありがとう。サラミマラパポ。